Mahilig ka bang sumayaw? Sa party, sa TikTok, o kahit sa banyo lang? Masaya, di ba? Pero paano kung isang araw, nagsimula kang sumayaw at hindi mo na ito mapigilan? Sayaw ka lang ng sayaw, walang musika, walang dahilan, hanggang sa bumigay ang iyong katawan. Akala mo joke? Hindi. Ito ang totoong kwento ng isa sa mga pinaka-weird at pinaka-nakakakilabot na pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Hello guys! Welcome back sa isa na namang nakakabaliw na episode dito sa No PH. Ako si Kuya Kaloy, ang inyong host, at kung handa na kayo sa isang kwentong mas wild pa sa fiction, nasa tamang lugar kayo. Ngayon, babalik tayo sa history kung saan may isang syudad na daan-daang tao ang bigla na lang nagsimulang sumayaw hanggang sa kanilang kamatayan. Ito ang nakakagimbal na misteryo ng Dancing Plague. July 1518. Sa siyudad ng Strasbourg, sa rehiyon ng Alsace, na nooy bahagi pa ng Holy Roman Empire, ngayon nasa France na ito. Isang mainit na panahon at ang mga tao ay nabubuhay sa gitna ng kahirapan, sakit at matinding paniniwala sa mga pamahiin. Isang araw, isang babae na nagngangalang Frau Trofea ang bigla na lang lumabas sa kanyang bahay. Tumayo siya sa gitna ng kalsada at bigla na lang ito nagsimulang sumayaw. Walang musika, walang okasyon, walang party. Basta, sayaw lang siya ng sayaw. Ang mga kapitbahay niya, napapatingin na lang at siguro sa naiisip nila, baka nababaliw na yata. Pero hindi siya tumigil. Isang oras, 2 oras, hanggang umabot ang gabi. Nandun pa rin siya, sumasayaw. Kinabukasan, paggising ng lahat, nandun pa rin siya. Ayon sa records, si Frau Trofea ay sumayaw nang walang tigil sa loob ng halos 6 na araw. Ang mga paa niya, duguan na at namamaga, pero tuloy pa rin siya. At dito na nagsimulang maging mas malala ang lahat. Matapos ang halos 1 linggo, may mga taong nagsimulang sumali sa kanya. Una, iilan lang. Tapos, dumami sila. Makalipas ang 1 linggo, tinatayang may 34 na katao na ang kasama niyang sumasayaw sa kalsada. Pagdating ng Agosto, umabot na sa 400 katao ang biktima ng misteryosong dancing plague. Imagine ang eksena, buong syudad, puno ng mga taong sumasayaw na parang wala sa sarili. Hindi ito masayang sayawan. Ang mga mukha nila ay puno ng paghihirap, pagod at takot. Sumisigaw sila sa sakit pero hindi nila mapigilan ang kanilang mga katawan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpatawag na ng meeting ang mga opisyal ng syudad. Pinatingnan nila ang mga sumasayaw sa mga doktor ng panahong iyon. At ang kanilang diagnosis, ayon sa kanila, ang mga tao daw ay may hot blood o sobrang init na dugo. So ano ang naisip nilang lunas? Dito kayo matatawa at maiinis. Ang solusyon daw ay hayaan silang sumayaw hanggang sa kusa itong mawala. Tama ang narinig niyo. Ang gamot sa sobrang pagsasayaw ay mas marami pang pagsasayaw. Para ma-implement ang brilliant na planong ito, nagpagawa pa ang gobyerno ng isang malaking stage sa gitna ng bayan. Nag-hire pa sila ng mga profesional na musikero at mga bayarang mananayaw para samahan ang mga biktima sa pag-aakalang makakatulong ito. Parang sinabi mong, "Uy, nalulunod yung tao. Sige, buhusan pa natin ng tubig." At ano ang naging resulta? Siyempre, lalo lang lumala. Dahil sa walang tigil na paggalaw sa ilalim ng init ng araw, ang mga tao ay nagsimulang bumagsak sa kalsada. Ang iba, namatay sa stroke, heart attack, o matinding dehydration. Ayon sa records, ang kasagsagan ng plague ay may namamatay na 15 tao kada araw. Ang lugar ay naging isang dance floor of death. Ang dancing plague ay tumagal ng halos 2 buwan bago ito unti-unting nawala. Ang mga natirang mananayaw ay dinala sa isang shrine sa bundok at pinagdasal. Pagkatapos noon, ang epidemya ay biglang natapos. Pero hanggang ngayon, may malaking tanong pa rin ito na iniwan sa kasaysayan.
Ano ba talaga ang naging cause nito? Until now, wala pa rin siguradong sagot, pero may tatlong pangunahing teorya ang mga eksperto. Theory number 1, ergot poisoning. Ang ergot ay isang uri ng amag o fungus na tumutubo sa mga rye, isang uri ng grain na ginagawang tinapay. Ang pagkain nito ay nagdudulot ng kondisyon na tinatawag na ergotism. Ang mga sintomas, muscle spasms, pangingisay, at matinding hallucinations. So posibleng ang mga tao ay nahay sa tinapay na kinain nila. Ang problema sa teoryang ito, ang mga biktima ay sumasayaw at hindi nangingisay, at ang ergotism ay kadalasang pinuputol ang daloy ng dugo na magpapahirap sa anumang coordinated na paggalaw tulad ng sayaw. Theory number 2, isang dark secret cult. May ilang teorya na baka ang mga sumasayaw ay mga miyembro ng isang dark secret cult o paganism na nakapasok sa isang madilim na ritual. At baka dahil dito, possess na ang kanilang katawan, dahilan para hindi na nila ito makontrol. Ang problema sa teorya na ito, walang nakitang ebidensya na may ganitong kulto sa Strasbourg noong panahong iyon. At base sa mga records, ang mga tao ay hindi gustong sumayaw. Sila ay pinipilit ng kanilang katawan. Theory number 3, mass psychogenic illness o mass hysteria. Ito ang pinaka-accepted na teorya ng mga modernong historians at psychologists. Imagine ang sitwasyon ng Strasbourg noon. Nagkaroon ng matinding taggutom. Nagkalat ang mga sakit gaya ng smallpox at syphilis. Ang mga tao ay gutom, desperado, at nasa ilalim ng matinding psychological at emotional stress. Dagdag pa riyan ang kanilang matinding paniniwala sa mga santo at demonyo. Ang mass hysteria ay nangyayari kapag ang isang grupo ng tao ay biglang nakakaramdam ng pare-parehong physical symptoms dahil sa sobrang stress kahit walang physical na dahilan. Para itong psychological virus. Nakita nila si Frau Trofea na sumasayaw at dahil sa shared stress ng komunidad, ang kanyang kakaibang kilos ay naging nakakahawa sa isip ng iba. Ang sayaw ay naging isang unconscious outlet para sa kanilang pinagsama-samang takot at desperasyon. Ang story ng Dancing Plague ay isang reminder on how powerful the human mind can be, for better or for worse. Ipinapakita nito kung paano kayang mag-react ng ating katawan sa matinding stress sa mga paraang hindi natin inaasahan. Isang babae na sumayaw sa kalsada ang nagsimula ng isang epidemya na pumatay sa daan-daang tao. Isa itong patunay na minsan, ang katotohanan ay mas kakaiba pa kaysa sa anumang katang-isip. Ano sa tingin nyo guys? Alin sa mga teorya ang pinaniniwalaan ninyo? Ergot poisoning, isang sikretong kulto o mass hysteria? I-share nyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At diyan nagtatapos ang ating makasaysayang sayawan for today. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at may natutunan kayo, isang malaking pabor po kung pipindutin nyo ang like button. At kung gusto nyo pa ng mas maraming weird at amazing stories from history and beyond, huwag kalimutang mag-subscribe sa NoPH at i-on ang notification bell para updated kayo palagi. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang inyong host Kuya Kaloy, signing off.